Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Halika rito, saad ni Chen Fan sabay cast ng Divine Hand sinakal ang White Water Dragon. Inangat nag-release ng matinding pressure. Nag-release ng isa pang teknik hinila palapit ang White Water Dragon. Nag-cast ng isang spell isinilid sa kanyang spatial gourd, Sinil. Hasambit ng Southern Princess, ito raw ay ang meaning ng pagiging isang invincible, at kumalat na sa Khonshu Realm ang patungkol sa ginawang annihilation ni Chen Fan. Sino si Chen Baeksu? Ang tanong ng mga tao. Sinabi ng isa na narinig niya rong ito ay isang young man na nasa kanyang 20s pa lang, duda siya na ito ay mas malakas kaysa sa sect master ng Azure Mystic Sect nung teenage years nito. Sinabi ng isa na ang ganitong uri ng maniac ay bihira lang na makita sa daan-daang taon, kahit palibo-libong taon, ngunit sinabi ng iba na katapusan na ng batang iyon, tiyak na maghihiganti ang 7 exalted sects. What a terrible fate, dagdag pa ng isa. Sa Leyin Mountain ay makikita ang matandang monk na ito nag-release ng divine energy. Chen Baeksu, pinatay raw nito ang kanyang minamahal na disciple, pagbabayaran niya ito. Sa Azure Mystic Sect naman ay sinabi ng isang master na hindi niya pa raw narinig ang pangalang Chen Baeksu noon, sa tingin niya ay oras na upang bisitahin niya ang mundo sa muling pagkakataon. Kaparusahan sigaw naman ng sect master ng Yuntian Palace. Kailangang parusahan nila ang taong iyon sa ginawa nitong krimen. Nag-utos na ipa-assemble ang mga deities. Kung ang 8 ay hindi sapat, mag-gather sila ng 80. Gagamitin nilang halimbawa ang sasapitan ng taong iyon para sa mga mangangahas na e-offend sila. Ngunit bago yun, imbestigahan daw muna nila ang Chen Baeksu na ito bago mag-initiate ng move. Once na matiyak na nila na wala itong mga powerful na mga benefactors, didispatch nila ito agad-agad. Sa Lantay City naman, partikular sa isang silid, ay makikitang nagre-refine ng pill si Chen Fan. Master, saad ni Shu. Nagtanong kung anong uri ng pill ang nire-refine nito. Sumagot si Chen Fan na Supreme Grand Pills, mga treasure grade pills to be precise. What a pity, dagdag ni Chen Fan sa kanyang isip. Ang balak niya raw sana ay gamitin ang mga ingredients na ito once na makuha niya na ang Ice Lotus mula sa Snow God Palace. Ganun pa man, di magtatagal at kukumprontahin na siya ng buong Khonshu Realm dahil sa ginawa niyang pagpatay sa 8 Earth-level deities. Kaya sa sandaling ito, it's all or nothing. Kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, hindi lang sa siya ay makaka-refine ng Grand Peel, may iaangat niya rin ang kanyang cultivation sa susunod na level. Nagburst ng matinding spiritual energy ang cauldron. Nagkaroon ng Thunder Tribulation, na siyang labis na ipinagtaka ng Southern Princess. Bakit daw ba tila ito ay Sky Immortal Thunder Tribulation? Sinabi ni Qingwei na bukod sa pag-abot sa Sky Immortal Realm, tanging ang pag-refine lang ng mga spirit treasures o kaya naman treasure pills ang makakapagdulot ng ganitong pamumuo ng mga thunder clouds. Subalit wala rong sino mang Sky Immortal Master dito sa Khonshu Realm, kaya hindi raw ba kaya na mayroong nagre-refine ng spirit treasures o kaya naman treasure grade pills? Nagkaroon ng kaunting pagsabog sa silid na kinaroroonan ni Chen Fan. Incredible, saad ni Shu. Kahit sa amoy pa lang daw nito nakakaamoy na siya ng invincibility. Nagtanong sa kanyang master kung handa na ba ang divine pill. Hindi tugon ni Chen Fan, ito pa lang daw ang simula. Nagkaroon ng mas matindi pang Thunder Tribulation. Idinagdag ni Chen Fan na ang mga divine pills ay kailangang sumailalim sa Divine Thunder Tribulation dahil kahit na ang langit ay nakakaramdam ng paninibugho sa kapangyarihang tinataglay ng mga ito. Bukod pa dun, paano ito matatawag na Peerless Treasure Pills kung hindi ito sasailalim sa Divine Thunder Tribulation? Inactivate ni Chen Fan ang 5 Elemental Thunder Seal. Nagbilang hanggang sa ika-35, tiyak na ito na raw ang panghuli. Nandito na, at tumama na nga ang ika-36 na Thunder Strike sa pill. Hasambit ng Southern Princess, ito raw ay katulad ng Sky Immortal Thunder Tribulation. Master, tanong ni Shu, yun daw ba ay gumana? Sumagot si Chen Fan na sa wakas ang Thunder Soul Refining Pill ay handa na. Now then, dagdag niya oras na upang iangat niya ang kanyang cultivation. Tumalon, sinabihan si Shu na pupunta siya sa kanyang seclusion, huwag siyang ipa-esturbo nito at sumigaw naman si Shu na mag-ingat ito. Sa isang partikular na lugar ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang second diagram ng 12 heavenly diagrams, ang Heaven Shattering Diagram, ay isang Thunder Beast.
Kung magko-cultivate siya gamit ang peel na ito, maaari niya rin dong makumpleto ang diagram na ito. Sa ganoong paraan mapapasa kanya ang dugo ng dalawang Divine Beast, at ang kanyang kapangyarihan ay angat pa beyond sa imagination ng kahit na sino mang Earth-level deity dito sa Khonshu. Starry Sword Array, 5-Element Array, Heavenly Sword Talisman, malamang ang mga ito raw ay sapat na para sa kanyang defense, kahit na ang isa pang Supreme Overlord ay hindi makakapass through sa defensive formation na ito. Kinunsam na ni Chen Fan ang peel nagsimulang mag-cultivate, makalipas ang ilang sandali ay narating niya na ang middle stage ng Connate Realm, na-attain ang Heaven-Shattering Diagram. Nagpatuloy sa pag-cultivate kinondense ang blood essence ng 6 na blood ancestors na nasa kanyang spatial gourd, tuluyan niya nang nakuha ang kapangyarihan ng Divine Thunder Beast. Sinubukan niya ito, ilang sandali pa ay nagsabing oras na upang turuan ang mga tao ng Khonshu Realm patungkol sa respeto. Sa main hall naman ng Lantay City ay sinabi ni Shu sa kanyang ate na maraming mga pumupuntang mga representatives mula sa iba't ibang families at sect, nagtatanong kung nasaan si Master Chen, at marami rin sa mga pumupunta ay upang mag-propose ng marriage sa kanya. Siyempre ang mga iyon ay pupunta rito. Silly girl, tugon ni Qingwei. Si Chen Baixuan daw ay naging isang tanyag na overlord, kaya marami ang pupunta upang mag-seek ng favor. Ganun pa man ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang attitude ng 7 Exalted Sect patungo kay Chen Baixuan. Ano sambit ni Shu, ang ibig daw ba nitong sabihin magre-retaliate ang mga iyon at aatakihin si Master Chen? Not necessarily, tugon ni Qingwei, ngunit tiyak na mayroon dong gagawin kung ano ang mga iyon. Nang biglang nag-report ang isang disciple na gustong i-meet ng kasalukuyang Azure Mystic Sect Master si Immortal Master Chen sa summit ng Conwu Mountain. Ano, tugon ni Shu, gustong i-meet ng Sect Master ng Azure Mystic Sect ang kanyang master? Sinabi ni Qingwei na ang Sect Master ng Azure Mystic Sect ay naging isa ng parang alamat sa loob ng daan-daang taon. Suspetsa niya ang cultivation level nito ay nasa halfway na sa pag-breakthrough patungo sa Sky Immortal Realm. Nagtanong si Shu kung i-inform ba nila si Master Chen upang makatakas ito. No need, sigaw ng isang boses. Sa tingin daw ba nito siya na si Chen Baixuan ay tatakbo? Master, sa wakas bumalik ka na. Saad ni Shu, gusto raw itong makita ng Sect Master ng Azure Mystic Sect. Alright, tugon ni Chen Fan sa isang disciple. Ano raw ba kaya kung kalahating buwan mula ngayon, pupunta siya upang bisitahin ng direkta ang master nito sa Conwu Mountain. As you wish, tugon ng disciple. Ipapaalam niya raw ito agad sa Sect Master, at lumipas na nga ang kalahating buwan. Ang Conwu Mountain ay ang pinaka-sacred na landmark ng Khonshu Realm. Sa isang barko ay may nagsabing ayon sa alamat ang Conwu Godly Emperor ay ang siyang lumikha sa Khonshu Realm. Inilapat nito ang kanyang blade sa source ng Furious Dragon River upang i-tame ito, at sa paglipas ng panahon, ang blade ay naging Conwu Mountain. Hasaad ng Southern Princess, iyon daw ay isa lamang alamat. Ang Realm of Khonshu ay napakalaki, walang sino mang makakalikha nito ng sila lang. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, gumawa ng misteryosong mundo gamit lang ang espada. Maaaring ang Conwu Godly Emperor daw na ito ay isang nascent soul cultivator, at kung hindi naman, ito ay isang grand cultivator na nasa soul formation realm na. Maaaring maging sa sandaling ito ay buhay pa rin ito sa kung saan maybe sa ibang dumating na si Chen Baixuan. Sigaw ng mga tao, kung ito raw ang mananalo sa laban na ito, maaaring mapaluhod daw nito sa kanyang mga paa ang buong Khonshu Realm. Sa kabilang dako naman ay napatanong ang babaeng ito kung iyon ba ay si Chen Baixuan. Ito raw ay mukhang napaka-ordinary. At sino naman daw ba ang sasakay sa ganito ka-crappy na barko? Ito raw ay mukhang isang half-witted brat. Yan mo, sambit ng isa. Mag-ingat daw ito sa kanyang binibitawang kataga. Si Immortal Master Chen ay isang puwersang dapat pang ilagan. Kayang-kaya nitong i-wipe out ang buong Blackwater Sect sa isang flick lang ng daliri. Kailangan daw nilang maging tahimik at mag-stay low pansamantala pagkatapos ng pagkamatay ng martial uncle nito sa Mortal Realm. Yes Master, tugon ni Yanmo, at nalungkot nang maalala si Xiao Wu. Ilang sandali pa ay dumating na ang iba pang mga Earth-level deities. Ang 7 Exalted Sects ay nagpadala ng tigi-isang Earth-level deity, at bukod pa doon, ang ruler ng Khonshu Realm, ang Sect Master ng Azure Mystic Sect ay dumating na rin. Immortal Master Chen, this way please. Saad ng Sect Master ng Azure Mystic Sect. Master, saad ni Shu. Sinabi ni Chen Fan na wag itong mag-alala, tuturuan niya ito kung papaano i-dominate ang Khonshu Realm.
Nagcast ng water art, at sinakyan paakyat ng Conwu Mountain. Napatanong ang sect master ng Dashi sect kung bakit hindi niya pa narinig ang patungkol sa batang ito noon, ito raw ay napaka-powerful sa kabila ng batang edad nito. Ngunit sumagot ang Earth-level deity ng Taiyin na regardless kung gaano pa man ito ka-powerful, ito raw ay hindi match para kay Xuanfeng. Indeed tugon naman ni Master Long Xiang si Xuanfeng daw ay nagro-rule na sa Kunshu Realm sa loob ng 300 taon, at kahit na 300 taon na ang lumipas hindi niya pa rin masukat ang full power nito. Chen Baixuan bungad ni Master Xuanfeng pagkaakyat ni Chen Fan dapat hindi na lang daw ito pumunta. Sa nagdaang 300 taon ay siyam na mga cultivators na raw ang tumayo rito upang harapin siya, at regardless sa kanilang katanyagan at achievements, dalawa lang ang bukod tanging nakaalis dito ng buhay. Ito raw ay napakabata pa, ngunit since na-offend nito ang mga exalted sects mayroon itong dalawang choices, maaari itong sumali sa Azure Mystic Sect at sumailalim sa kanyang proteksyon, o kaya naman mamatay. Sumali sa iyo patanong na tugon ni Chen Fan nagpapatawa daw ba ito, arrogant fool saad ni Master Xuanfeng sabay activate sa kanyang eyebrows nagpakawala. Sa loob ng 300 taon ngayon lang daw uli mayroong nakipag-usap sa kanya sa ganitong asal ito raw ay nakakamangha, wag daw itong mag-alala bibigyan niya ito ng maayos na libing. Sinabi ni Master Long Xiang na ayon sa alamat ang mga Sky Immortal ay mayroong sariling domain, at sa loob ng domain na ito sila ay master sa lahat ng bagay at invincible. Mukhang na-achieve na raw pala ng sect master ng Azure Mystic Sect ang ganoong kapangyarihan. Ang mga katulad lang nila ay hindi may kukumpara rito. Hasambit ng isa katapusan na ng kid na ito, ngunit naginat lang si Chen Fan tinanong si Master Xuanfeng kung iyon lang ba ang kaya nitong gawin. Nagulat naman si Master Xuanfeng dito napatanong kung papaano ito naka-break free sa kanyang domain. Nagcast uli form sigaw niya hasambit ng isa mukhang gagamitin na raw ni Master Xuanfeng ang kanyang full power, ngunit gumamit lang ng finger technique si Chen Fan upang basagin ang domain. Na-impress si Master Xuanfeng sa kanyang nasaksihan bravo Chen Baixuan sigaw niya mukhang na-underestimate niya raw pala ito. Fine ngayon gagamitin niya na raw ang kanyang true power na siyang nag-dominate sa buong Kunshu. Naglabas ng artifact ang espadang ito raw ay tinatawag na Azure Dawn, kasama niya na ito sa loob ng 450 taon, mahigit sa 170 buhay na ang nabawi nito at ito na ang susunod. Agad na nagpakawala nagcast ng fist art si Chen Fan sinalubong, nagcast uli ng isa pang teknik si Master Xuanfeng napasabi sa kanyang isip na although nagawang marepel ng fist chi ni Chen Baixuan ang chi ng Azure Dawn Sword, madali lang na makakounter ng kanyang flying sword ang fist chi nito. Nagpalitan uli ang dalawa napasabi ang mga Earth-level deity na nanunood na hindi magawang makapenetrate ng Azure Dawn Sword sa energy na bumabalot kay Chen Baixuan. Sa kabilang banda nagagawang mabigyan ng pinsala ni Chen Baixuan ang Azure Dawn Sword. Sinabi ng isa na ang Azure Dawn Sword ay ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang espada ng Azure Mystic Sect at ito ay isang tanyag na quasi-spirit treasure, kaya paano raw nangyaring hindi ito nakakapagbigay ng pinsala kay Chen Baixuan. Ipinirform ni Master Xuanfeng ang Sword Art of Nine Chambers ngunit tinanggap lang ito ng direkta ni Chen Fan. Azure Mystic Sect Master kailangan pa raw nitong mag-try harder agad na nag-perform ng isa pang teknik si Master Xuanfeng nagpakawala, much better sigaw ni Chen Fan nagkaroon ng pagsabog. Hold sigaw ni Chen Fan, na siyang ikinabigla ng ibang mga Earth-level deity na nagawang ma-hold ni Chen Fan ang Azure Dawn Sword ng Sect Master ng Azure Mystic Sect tapos ginawa niya pa raw ito ng bare-handed lang, grabing kapangyarihan dagdag pa ng mga Earth-level deity. Nice sword saad ni Chen Fan ngunit ang galaw daw nito ay napakalamya. Napasabi si Xuanfeng sa kanyang isip na ang young man na ito na nasa harap niya ay hindi katulad sa mga nakalaban niya na noon. Ipinirform ang all-direction Mieching sword art nagpakawala, entrap sigaw ni Master Xuanfeng binalot ng ipu-ipu si Chen Fan. Yun na ba yun sambit ng babaeng Earth-level deity? Hindi pa tugon ni Master Long Xiang nagkaroon ng pagsabog na patikip ng mukha si Master Xuanfeng. Kumawala si Chen Fan. Azure Mystic Sect Master saad ni Chen Fan yun lang daw ba ang lahat ng kaya nitong gawin, agad na nagpakawala ng fist art sinubukang harangin ni Master Xuanfeng gamit ang Shadow Sword Escape,
ngunit agad ding ginamit ni Chen Fan ang Void Dimensional Strike na siyang bumasag sa Shadowless Sword Escape ni Master Xuanfeng na siyang ikinagulat ng ibang mga Earth-level deities. Nagpakawala ng Azure Arcane Finger Sword, Child's Play saad ni Chen Fan sabay cast ng Thousand Lotus Stream na siyang ikinabigla ni Master Xuanfeng nagkaroon ng pagsabog, napunit ang damit ni Master Xuanfeng, napasabi sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa kanyang cultivation, protection type at quasi-spirit level Dharma artifact, tiyak na sumabog na siya. Sumugod si Chen Fan ipinirform ni Master Xuanfeng ang Divine Sword of Heavenly Eyes nagpakawala. Grandpa saad ni Yanmo nagtanong kung anong type ng teknik iyon, sumagot ang matanda na ito raw ay ang legendary art ng Azure Mystic Sect Master. Wala pa rong sino mang buhay na tao ang nakakakita rito, hindi niya raw ini-expect na magagawang mapagamit ng teknik na ito ni Chen Baixuan si Master Xuanfeng. Now it's my turn saad ni Chen Fan nag-release ng matinding Divine Chi nag-summon ng mga artifact. Ginamit ang Li Fire Golden Eye Second Form Divine Weapon Transformation sumugod, tumilapon pa ibaba si Master Xuanfeng agad na sumunod si Chen Fan, na siyang ikinagulantang ng mga nasa barko umalis na raw sila rito ngayon din. Chen Baixuan sambit ni Master Xuanfeng katapusan na raw nito sabay release ng matinding divine energy na siyang ikinagulat ng ibang mga earth level deity ito raw ba ay nasa halfway na upang maabot ang Sky Immortal Realm. Chen Baixuan dagdag ni Master Xuanfeng kasalanan niya raw ang lahat ng ito pinwersa siya nitong iando ang lahat ng kanyang hard work, kaya ngayon gagamitin niya ang dugo nito bilang kabayaran. Hapatanong na sambit ni Chen Fan ito raw ba ang core formation stage? Ano nagsisimula na itong e-form ang kanyang essence core? Sinabi ng isang Earth-level deity na ang Azure Mystic Sect Master ay napuwersa sa desperadong sitwasyon na umabot pa sa punto na kailangan niyang gamitin ang kanyang essence core. Idinagdag ni Master Long Ziyang na ang essence ay katulad lang ng Golden Core, ito ay nagre-reserba ng daan-daang taong amount ng energy at once na ma-release, ito ay mayroong kakayahang mag-rival sa kapangyarihan ng Golden Core sa loob ng maikling panahon. Idinagdag ng isa na ngunit once na ito ay mag-deplete, ang cultivator ay kailangang bumalik sa umpisa upang ito ay muling i-build kaya ang ginagawa ngayon ng Azure Sect Master na paggamit sa kanyang core essence, ay katumbas lang ng pagtapos sa kanyang cultivation journey. Nagcast ng Divine Art si Master Xuanfeng ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wala itong silbi wawasakin niya ang essence core nito. Nagpakawala si Master Xuanfeng ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi siya matatalo nito gamit lang ito. Nag-release ng matinding Divine Chi si Chen Fan nagpakawala ng mga flying swords nagkaroon ng pagsabog, napasabi ang ibang mga earth-level deities na regardless kung sino man ang mananalo sa battle na ito, ang dalawang ito na raw ang maituturing na greatest cultivator sa buong Kunshu, titingalain ng ibang mga cultivators, ngunit hindi masusurpass. Nilamon ni Chen Fan ang impact ng pagsabog gamit ang kunting form, nagsabing walang espesyal kay Master Xuanfeng ni hindi niya pangaraw ginagamit ang buo niyang lakas. Hasambit ng Dashi Sect Master ito raw ba ay naging isang half-fish half-bird creature, sinabi ni Master Long Ziyang na ito ay hindi lang basta-basta na creature, ito raw ay isang divine beast ang kunting, at ito ay napakamakapangyarihan lumalabas na na-master na raw pala ni Chen Baixuan ng earth-shattering divine power. He's in trouble sambit ng isa. Inangat ni Master Xuanfeng ang isang bundok inihagis kay Chen Fan, ngunit madali lang itong iniwasan ng ating bida. Hasambit ng matanda ang mga ito raw ay legendary tactics ng mga ancient Sky Immortals, how powerful dagdag ni Yanmo. Naghagis ng isa pang bundok si Master Xuanfeng ngunit binasag lang ito ni Chen Fan, nagpakawala ng ilan pang mga teknik si Master Xuanfeng ngunit wala ring silbi. Sumigaw na ginamit niya na ang kanyang essence core ngunit bakit hindi niya pa rin matalo ang hamak lang na mortal na ito just go to hell, umatake uli sumugod si Chen Fan, nagkaroon ng pagsabog. Sino ang nanalo patanong na sambit ng isa, pagtila ng usok ay hindi sila makapaniwalang natalo ang Sect Master ng Azure Mystic Sect. Makikita ang reaksyon ng dalawa agad na tumakbo ang babaeng Earth-level deity sa kanyang pag-aalala tumungo kay Master Xuanfeng inilalayan. Xiaohan saad ni Master Xuanfeng ayos lang daw siya. Tumingin siya kay Chen Fan nagsabing natalo siya sa laban, Brother Chen deserve daw nito ang title na top cultivator ng buong Kunshu realm.
Magmula ngayon ito raw ay hindi na pakikialaman pa ng 7 exalted sects gaya ng napagkasundoan. Amitabha saad ni Master Long Ziyang kinongratulate si Chen Baixuan. Congratulations Brother Chen, dagdag ng isa, ito na raw ngayon ang lone dominator ng Kunshu Realm. Nagbigay na rin ng pagbati ang iba pang mga Earth-level deities, umaasa raw silang maaabot ni Immortal Master Chen ang Sky Immortal Realm sa lalong madaling panahon. Naway ang kapangyarihan nito ay iiral sa walang katapusan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang bayan malapit sa Conwu Mountain at sa loob ng isang silid, ay makikitang pinakawalan ni Chen Fan si Elder Zhu. Tinanong kung mayroon bang babaeng nagngangalang Luyanzo sa Snow God Palace nito. Oo, meron, tugon ni Elder Zhu. Ito raw ay mayroong high-grade na Ice Spirit Roots, at bukod doon ay wala na siyang iba pang alam patungkol sa babaeng iyon, ngunit sumigaw lang si Chen Fan na magsalita ito, sabihin ito sa kanya kung kamusta na ang kalagayan ni Yanzo, na siyang naging dahilan upang pagpawisan si Elder Zhu. Alright, saad niya, isang buwan na raw ang nakararaan, sinabi sa kanya ng Exalted Immortal na si Ling Xiao na nag-decide ang mga sect masters ng 7 Exalted Sects na isailalim ito sa trial upang mag-extract ng mga impormasyon patungkol sa Mortal Realm, at kapag ka ito ay nag-resist, magsisearch sila ng direkta sa kaluluwa nito. Ano pa, tanong na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang mga soul-searching techniques daw ay horrifying. Karamihan sa mga tao na sumasailalim dito ay nagiging brain-dead habang ang iba naman ay namamatay. Si Luyanzo ay nasa chi refinement stage pa lang, tiyak na ito ay mamamatay sa process kapag ka sumailalim ito sa soul-searching. Very well, dagdag niya, kung ganun umalis na sila. Kailangan niyang bisitahin ang Snow God Palace nito. Ayon sa alamat, ang Snow God Palace ay nilikha ng isang Snow Goddess libo-libong taon na ang nakararaan gamit ang Ancient Ice, upang i-focus ang kanyang cultivation sa Ice element. Ilang sandali pa ay nakarating na sa Snow God Palace ang dalawa Honorable Master bungad ng mga disciples kay Chen Fan. Maaari daw ba nilang malaman kung sino ito? Hasambit ng isa sa kanyang isip, hindi raw ba't ang kasama nito ay si Elder Zhu? Ang akala niya raw ba nahuli ito ng isang cultivator? Paano ito nakatakas? At sino raw ba itong strange man nakatabi nito? Bumaba si Elder Zhu, nag-utos na dalhin siya kay Luyanzo, na agad namang sinunod ng dalawa. Humakbang na sila nang biglang maririnig ang malakas na boses. Talaga raw palang ito ay isa lamang low-life trash mula sa Mortal Realm. Agad na nagdash si Chen Fan upang puntahan ito. Makikita ang dalawang ito at iba pang mga disciples sa likod nila. Mapapansing may hawak na whip ang babae. Nagsabing hahayaan niyang dalhin ito ni Senior Gang at titingnan kung sapat na ba ang torture upang lumuwag ang dila nito at sabihin sa kanila ang lahat ng mga sekreto. Senior Sister Wu, saad ni Yanzo na ngayoy balot na ng mga lashes ang katawan. Talaga rong wala siyang idea kung mayroon bang Earth-level deity na nag-e-exist doon sa Earth. Sinusumpa niya rong nasabi niya na ang lahat ng nalalaman niya. Junior Sister Wu, saad ni Gang, kapag ka nagpatuloy pa raw sa pagmamatigas ang babaeng ito, dadalhin niya na raw ito sa kanilang sect. Duda raw siya na magtatagal ito doon. Such a waste, napakaganda pa naman. Hasambit ni Wu Hongyan, hayaan daw siya nitong magbigay ng 2 lashes pa sa low-life trash na ito na nagmula sa Mortal Realm nang biglang mayroong sumigaw ng tigil. Napalingon ang ibang mga disciples na patingin sa nanggagalaiting si Chen Fan. Hasaad ni Wu Hongyan, nagpakilala, siya raw ay ang second true heir ng Snow God Palace. Tinanong ang ating bida kung sino ito, at ang pangahas naman daw nitong maglakad-lakad dito sa kanilang Snow God Palace. Ang boses na ito, saad ni Yanzo, ito raw ay si Chen. Ano, sino ako? Pasigaw na tugon ni Chen Fan. Bakit hindi raw ito magtanong sa kanyang tagapaglikha? Sabay release ng napakatinding pressure na siyang naging dahilan upang mapaluhod ang ibang mga disciples. Mababakas sa mukha ni Wu Hongyan ang pagkabahala. Ang pressure na ito raw ay napaka-terrifying. Nagbigay galang si Gong Changshan, nagpakilala. Siya raw ay isang senior cultivator mula sa Yuntian Palace. Immortal Master, ikinararangal niya raw na mamit ito. Siya raw ay mayroong order mula sa 7 Exalted Sects Masters, na dalhin si Luyanzo para sa interrogation, kaya pakiusap intindihin daw nito, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Idinagdag sa kanyang isip na ano naman kung napakalakas nito, ang sino man ay magbaback down kapag ka ang 7 Exalted Sects na ang makaharap nila. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na tumahimik ito sabay pakawalan ng isang palm technique. Wasak ang katawan ni Gong Changshan na siyang ikinagulantang ng lahat. Pasigaw na nagtanong si Wu Hangyo kung kilala ba nito kung sino ang pinatay niya.
ngunit nag-release lang ng Divine Chi si Chen Fan nagsabing ito ay napakaingay. Natuon ang tingin niya kay Yanzo, agad na lumapit mapapansin ang aura ng kagalakan mula kay Yanzo na pasabing hindi niya raw lubos maisip na pupunta ito rito para sa kanya nagpasalamat, biglang nawalan ng malay sa bisig ni Chen Fan. Mapapansin ang inis sa mukha ng ating bida na pasabi sa kanyang isip na although si Yanzo ay isang dati niya lang kaibigan, nangako siyang poprotektahan niya ito kaya ang makita itong nasasaktan at hinahamak sa harap niya, ito ay nagpapagalit sa kanya. Dumating si Elder Rong pasigaw na tinanong ang ating bida kung sino ito ang pangahas naman daw nitong mag-trespass sa kanilang Snow God Palace. Elder Rong sumbong ng isang disciple ang taong ito raw ang pumatay kay Senior Brother Gong ng Yuntian Palace at pumasok ng walang pahintulot dito sa Snow God Palace. Pakiusap dalhin niya raw ito sa hustisya. Nagtanong uli si Elder Rong kung sino ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay ang taong papatay rito. Hasigaw ni Elder Rong nililigawan daw nito ang kamatayan sabay cast ng Ice Art, bumaling si Chen Fan Immortal Master Chen sigaw ni Elder Zhu pakiusap maggawad daw ito ng awa, ngunit huli na ang lahat. Ano sambit ni Wu Hangyo na matay si Elder Rong nang ganun-ganun lang maging ang ibang mga disciples ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan, lumipad si Chen Fan kasabay ni Yanzo sumigaw, pinapalabas ang Sect Master ng Snow God Palace. Biglang nagsisulputan ang mga elders ng Snow God Palace, ano ang nangyayari sambit ni Wu Hangyo sa gulat bakit bigla na lang napakaraming mga elders ang nagtipon dito, ang babaeng ito ay ang Snow Goddess na si Taihan, at ang Vice-Sect Master ng Snow God Palace. Tinanong niya ang ating bida kung sino ito, bakit bigla na lang itong sumugod dito sa kanilang palace at inatake ang kanilang mga disciples. Sumagot si Chen Fan na si Lu Yanzo ay kanyang kaibigan. Kinuha ito ng Snow God Palace mula sa kanilang tahanan at imbes na i-educate, hinayaan lang ng mga ito ang kanilang mga disciples na i-torture at i-bully si Yanzo. Binabalak pa raw ng mga ito na i-handover ito sa Yuntian Palace upang maging subject ng soul-searching process, nagtanong kung ang lahat ba ng ito ay kagagawa ng Snow God Palace. Hasambit ni Goddess Taihan sa kanyang isip soul-searching maging siya ay hindi maaaring magsalita patungkol dito ng openly, ito ay napaka-terrifying na bagay. Vice-Sect Master sumbong ni Wu Hangyo pinatay raw ng taong ito si Elder Rong, so nandito ka upang magsanhi ng gulo tanong ng isang goddess. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kailangang magbigay ng paliwanag ng Snow God para sa kanya dahil kung hindi, papatayin niya ang lahat ng narito sa sect na ito. Very well saad ni Goddess Taihan nag-utos na i-activate ang array ipapakita raw nila sa isang ito ang kapangyarihan ng Snow God Palace, na-activate ang Palace Shield Grand Array hasambit ni Wu Hangyo ang Dark Bird Grand Array raw ay mayroong kakayahang mag-defend laban sa maraming mga Earth-level deities at sa parehong pagkakataon, ang fate ng lalaking ito ay masisil ng array na ito, sa sandaling ito ay maituturing ng patay. Ngunit biglang sinabi ni Sox Ian na malamang ganoon ang mangyayari kung ang individual na ito ay isa lamang ordinaryong Earth-level deity ngunit ito raw ay si Chen Baixuan. Nagpakawalan ng Divine Fist si Chen Fan wasak ang array tinamaan ang ibang mga elders, maging si Goddess Taihan ay napasukan ng dugo. Hindi makapaniwala sa nangyari paanong ang kamao raw nito ay mayroong golden aura gaano raw ba ito ka-powerful, ito ay imposible nanginginig na sambit ni Wu Hangyo. Ngayon subukan nyo itong e-counter sigaw ni Chen Fan, Exalted Master Chen pakiusap maggawad ka ng awa pagmamakaawa ni Elder Zhu at makalipas ang ilang sandali. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng Sect Master ng Snow God Palace. Master sambit ng isang elder ang lalaking ito raw ay nag-trespass sa Snow God Palace at pinatay si Elder Rong. Lumingon ang Sect Master hasambit niya ang lalaking ito raw ay si Chen Baixuan si Immortal Chen. Nagawa nitong matalo ang Sect Master ng Azure Mystic Sect sa Kunwu Mountain at ang siya na ngayong greatest cultivator ng buong Kunshu Realm kaya syempre ang mga ito ay walang panama sa individual na ito. Nagbigay galang Exalted Immortal Chen saad niya ano raw ba ang nagawang mali ng kanilang Snow God Palace upang sumugod ito rito at slaughter ang kanilang mga disciples. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na tinake advantage ng Snow God Palace ang kanyang old friend ano iniisip daw ba ng mga ito na siya ay isang bulag, Master saad ni Wu Hangyo na ngayon ay nakagapos na Master siya raw ay inosente, ang Yuntian Palace daw ang nag-interrogate kay Lu Yanzo.
Ha inosente patanong na saad ni Chen Fan, pinasabog. Exalted Immortal Chen sambit ng sect master nirerespeto raw nila ito bilang top cultivator ng Kunshu ngunit iyon daw ay hindi nangangahulugang maaari na nitong basta-basta na lang napatayin ang mga tao ng Snow God Palace. Kung ang kanilang mga disciples ay nakagawa ng mali, dapat ini-handover niya na lang daw ito sa disciplinary hall. Hahatugon ni Chen Fan handover sa disciplinary hall. Wala rong ginawang mali si Yan, so ano raw ba ang justification na mayroon sila upang i-handover ito sa Yuntian Palace at mag-search sa kanyang kaluluwa? Sumagot ang sect master na iyon ay desisyon na ginawa ng 7 exalted sects. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na tumigil na ito sa pagbitaw ng mga nonsense kapag ang mga ito ay hindi nakapagbigay ng maayos na paliwanag, i-slaughter niya ang buong Snow God Palace at ang buong kabundukang ito. Nag-release ng Ice Chi ang sect master nagtanong kung talaga bang gusto nitong maging kalaban ng kanyang Snow God Palace. Sa tingin mo may pake ako patanong na tugon ni Chen Fan iniisip daw ba nito na mapipigilan siya nito gamit lang ang spirit treasure na itinatago nito. Napabuntong hininga ang sect master ito raw ay napakayabang. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ito man ay yabang o kumpiyansa ito na mismo ang humusga. Sabay na nag-release ng Divine Chi ang dalawa, inactivate ng sect master ang Ice Moon Wheel isang sacred treasure ng Snow God Palace, hasambit ng isang goddess nag-decide daw ang sect master na gamitin na ang Ice Moon Wheel, tiyak na katapusan na ni Chen Baeksu nagpakawala ang sect master, ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay inihagis pabalik, hati ang isang bundok, hindi makapaniwala ang sect master sa kanyang nasaksihan. Ano sambit ni Chen Fan gusto pa rin daw ba nitong makipaglaban? Sinabi ng sect master na si Exalted Immortal Chen ay talagang napakamakapangyarihan. Siya raw ay walang panama rito sa ngayon ay umaasa na lang daw siya na i-spare nito ang buhay ng kanyang mga disciples, at bumalik na sila sa Snow God Palace. Ilang sandali pa ay napasabi ang sect master na isang tao laban sa buong sect. Matagal na panahon na raw mula nung mayroong isang invincible na overlord ang sumulpat dito sa Kunshu Realm. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng isang secret library ay napatanong si Chen Fan kung dito ba nakaimbak ang lahat ng mga libro at manuals ng Snow God Palace. Sumagot ang sect master na ang lahat ng mga librong hindi patungkol sa cultivation arts ay dito nakatago sa secret room na ito. Ang mga librong nandito ay patungkol sa history at secrets ng Kunshu Realm, at maraming mga disciples ang aksidenteng nahanap ang mga treasures na nakatala sa ilang mga librong nandito. Sinabi ni Chen Fan na wag itong mag-alala ang spirit treasure ng mga ito ay high quality ngunit wala siyang pakipatungkol doon, at patungkol naman sa mga cultivation arts nila ang mga iyon daw ay hindi man lang nangalahati sa importansya ng mga librong ito hindi nakaimik ang sect master. Ilang sandali pa ay makikita ang pag-angat ng isang treasure. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na madali niya lang dong nababasa ang mga nilalaman ng mga librong ito gamit ang kanyang divine sense. Ang mga librong narito ay tumatalakay patungkol sa medieval times, philosophy, by family, leisure, moonwheel scriptures at iba pa. Hindi raw ito ang hinahanap niya isang bagay na lang ang natitira sa tatlong bagay na sadya niya rito sa Kunshu. Kailangan niyang mahanap ang path of heaven upang makaalis sa earth at ilang sandali lang gamit ang kanyang divine sense, ay nahanap niya na ang scriptures patungkol dito. Ayon sa isang account pagkatapos na umalis ng mga ancient deities para sa path of heaven, sila ay nanatili sa Yuntian Palace upang i-guard ang gate at isettle ang mga bagay-bagay sa Kunshu. Hasambit ni Chen Fan so ang Yuntian Palace daw pala ang responsable sa pag-guard ng pinto patungo sa gate of heaven, so maaaring nasa Yuntian Palace ang path of heaven mukhang kailangan niyang bumisita doon. Sa kalaliman ng Mangkang Mountain kung saan matatagpuan ang gate of heaven, ay nagtanong ang isang guard sa kanyang mga kasamahan kung narinig na ba nila ang patungkol sa bagong overlord. Oo tugon ng isa iyon daw ay si Chen Baeksu, tinalo nito ang sect master ng Azure Mystic Sect kailan lang. Sinabi ng isa na ang individual na iyon ay lubhang napakalakas. Sa tingin daw ba nila magiging katulad sila ng individual na iyon balang araw? Yeah right tugon ng isa tumigil na raw ito sa pananaginip ng gising. Sinabi ng isa na natatakot daw siyang aabutin pa ng ilang taon bago tuluyang mag-stabilize ang gate of heaven,
At sinabi naman ng matandang guard na sinubukan na raw ng Yuntian Palace ang lahat ngunit tanging divine soul lang ng isang disciple ang naipadala nila doon sa mortal realm, imposible na makapass through ang isang physical body. Biglang mayroong item na lumabas mula sa gate, hasambit ng isa, nakatanggap na raw ba sila ng balita. Sinabi ng isa na tingnan nila kung sino ang nang-ahas na patayin ang sect master ng Heavenly Thunder Sect doon sa mortal world. Nagulat ang lahat nang makitang ang nakasulat sa impormasyon ay Chen Baixuan. Malamang ito ay nagkataon lang saad ng isa, malamang mayroon din dong Chen Baixuan sa mortal realm. Ngunit may napagtanto ang matanda, it makes sense, mukhang kaya raw walang nakuhang impormasyon ang mga exalted sects patungkol kay Chen Baixuan ay dahil sa ito ay nanggaling sa mortal realm. Sinabi ng isa na ito ay isang malaking balita. Pupuntahan niya raw ang sect master ng Yuntian Palace ngayon din at umalis na. Sa sumunod na araw, master pasigaw na tanong ni Shu pagpasok sa isang silid. Sinasabi raw ng iba na ito ay nagmula sa mortal realm, yun daw ba ay totoo? Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan, uminom si Chen Fan. Master, dagdag ni Shu, malamang sinisiraan lang daw ito raw ay ridiculous. Ngunit sinabi ni Chen Fan na talaga wrong, siya ay nagmula sa Earth. Ang mortal realm na tinutukoy nito na siyang ikinabigla ni Shu, napabuntong hininga ang dalawa. Paano yun naging posible, dagdag ni Shu, paanong nangyaring ang kanyang master ay nagmula sa mortal realm, ang mga iyon daw ay scheming demons. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung naaalala pa ba nito nung una siya nitong makita, siya raw ay mayroong matinding injury noon dahil kakapass through niya lang mula sa Gate of Heaven. Kaya malaki raw ang pasasalamat niya kay Shu dahil sa pagpapaakyat nito sa kanya sa kanilang mansyon upang makarecover. Ito raw ay isang mabuting bata at ayaw niyang magsinungaling dito, since nangako siyang ete-train niya ito, kaya kung papayag ito, palagi siyang magiging master nito at kahit na sino pa man siya, ngunit na kay Shu raw ang pagpapasya. Ngunit paano, pasigaw na tugon ni Shu sabay at ras, at nagsabing hindi. Exalted Immortal, saad ni Sux Ian, kung talagang ito raw ay nagmula sa mortal realm, ito raw ba ang pumatay sa Young Master ng Azure Mystic Sect, Deity Lishing at sa Sect Master ng Heavenly Thunder Sect? Oo, tugon ni Chen Fan. Si Zuan Luo raw at ang mga kaibigan nito ay mayayabang at nilolook down sila, kaya kailangan niyang ipakita sa mga iyon kung ano ang kayang gawin ng mga taga-mortal realm. Kung ganun, tugon ni Goddess Taihan, pinapakiusapan niya raw itong umalis dito sa Snow God Palace ngayon din, hindi raw nila maa-afford na mag-take ng risk na ma-offend ang Yuntian Palace at ang iba lang mga exalted sects. Ano, sambit ni Yanzo, sinusubukan daw ba nitong e-kick out si Chen Fan? Sinabi ni Chen Fan na aalis siya rito, ngunit hindi pa sa ngayon. 10 araw mula ngayon ay pupunta siya sa Yuntian Palace upang i-meet ng personal ang Yuntian Emperor. Titingnan niya kung ano ang gagawin nito sa kanya. Makalipas ang 10 araw ay naghahanda ng tumungo sa Yuntian Palace si Chen Fan. Sinabi niya kay Yanzo na kailangan nitong malaman na ang kanyang mga kalaban ay nagkalat sa buong kunsyo ngayon, mapanganib kung mananatili ito sa tabi niya, ngunit sumagot lang si Yanzo na wala siyang pake. Excellent, tugon ni Chen Fan, dahil kahit na maging kalaban niya pa ang buong kunsyo realm ay ano naman, kayang-kaya niya rong durugan ang buong realm na ito gamit lang ang isang kamay. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Yuntian Palace, kung saan makikitang nakarating na sina Chen Fan Lula ng White Dragon. Nandito na si Chen Baixuan, talagang pumunta ito, sigaw ng mga disciples, e-inform daw nila ang sect master ngayon din. Nagsalita ang ating bida, siya raw ay si Chen Baixuan ng Mortal Realm, nandito siya upang i-meet ang master ng Yuntian Palace. Ang boses ni Chen Fan ay nagdulot ng shockwaves na yumanig sa buong Yuntian Palace. Fellow cultivator, saad ng isang boses, sinalubong si Chen Fan ng ilang mga Earth-level deities, mapapansin ang ekspresyon ng dalawa. Si Elder Jiman ay ang Grand Elder ng Heavenly Thunder Sect, nagsabing dapat hindi raw ito pumunta rito. Pinatay nito ang kanyang sect master, at ini-slaughter ang kanyang mga disciples, pagbabayaran nito ang kanyang mga krimen sa araw na ito. Idinagdag ni Master Long Ziyang na kung susuko ito ng kusa at hahayaang ikulong ang kanyang sarili sa Leyin Mountain sa loob ng 300 taon, pagkatapos nitong i-give up ang kanyang Dharma Body Art, pakikiusapan niya ang lahat na spare ang buhay nito. Sneaky monk, sambit ng Lord ng Z family, Chen Baixuan, wala raw siyang interest sa body tempering art nito,
At hindi niya rin daw ito i-imprison ngunit kung i-handover daw nito ang kanyang Fire Divine Power at mangangakong hindi na ulit tatapak dito sa Khonshu Realm, ma-assure niya ang safety nito. Sumigaw ang isa na ibigay na lang nito ang kanyang Divine Arts, at sinabi naman ng iba pa na ibigay nito ang kanyang mga cultivation techniques. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung tapos na ba sila, hindi gaya nila na mga grupo ng mga power-hungry na mga unggoy. Isang bagay lang ang gusto niyang mangyari at iyon ay ang lumuhod ang Khonshu Realm sa harap niya dahil kung hindi, slaughter niya ang buong Khonshu Realm.